Ang lungsod nga masagaron mo'y makapukan sa atong kagawasan. Apan ang lungsod nga matinud-anon mo'y makahatag kusog sa atong kagawasan. Good morning mga kapaglaom. Happy Sabat kanyong tanan. Bangon na. Kitang tanan kung matinud-anon lamang ta sa atong buhay nga Dios, siya magahatag kanatong kalipay o kagawasan. Ini karong kabutagon ato hisgutan og atong hisgutan kini mga butanga nga inyong ginaabangan matag buntag matag Sabado dinhi sa inyong paborito ang Panlimbaya sa Kabuntagon World! Kumanang kangit-ngit nagatabon, so walay siguro nga kagabion. Ang Diyos ang nuktok ug nagahandog, nasa kasing-kasing mo siya pasudlo. Panlimbaya sa usag-usag, Panlimbaya sa imong pagmatahang, itisiw sa kabuntagon. unang timbaya kanimo igsuon. Pulong sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa inspirasyon, iinig na nasa kabuntagon. Panlimbaya sa usag-usag, Panlimbaya sa imong pagmatahang, itisiw sa kabuntagon. unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw yung halapin, Itubian ang kaugalingon, pag-ampo imo pagayunon. Sa kalisod ug kalipay ang Diyos kanimo kanunay nga magalingon. Sa Diyos ang himaya. Pilipinas World! Happy Sabat! Happy Sabat! Happy Sabat kinatong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Wherever you are watching mga kapaglaom naman sa sulod o gawas sa atong nasod, amang pag-abi-abi kaniyong tanan, and happy Sabat to all of you. Especially sa ato ang mga subscribers online, YouTube, and followers anong Facebook. Good morning, mga aga kaniyong tanan. Yes, of course, ato pong ipasalamatan ng mga taga-Tablon, of course, and pong ipanibaya ang mga taga-Tablon Church na live kita dari sa Tablon SDA Church. Yes, ato po din i-greet ang atong mga viewers nga nagtanaw sa atong mga Facebook pages karon. If wala pa mo naka-like ug naka-follow mga kapaglaom, no, i-search lang diya sa search bar sa atong Facebook ang Panlimbaya sa Kabuntagon World, harana sa Kabuntagon, and of course atong Hope Channel South Philippines. Dinausab sa YouTube ang atong YouTube channel. We are inviting everyone also to subscribe sa atong mga YouTube channels, sa ato ang Hope Channel South Philippines and Music of Hope. And we surely praise God today, mga kapaglam. Angay gid nato siyang dayigon og simbahon karong adlaw because siya maayo sa matag usa kanakuto, especially sa atong mga brethren diri sa Tablon Church. Yes. Greetings mga kapaglaom diri sa Cagayan de Oro City. Diri yun specific sa Tablon SDA Church Yes. because we are celebrating with them the achievement or the success nga ilaang natagamtaman karon, no, nindot kay ilaang simbahan diri, no, and this is by the efforts sa ato ang mga brethren diri sa ato ang Tablon Church. And it is actually God's blessings nga gipad
ipadama, gipabati sa Yes. matag usa ka mga tao, mga miyembro ni nga iglesia, mga kapaglawom, ug atong ihatag balik sa Ginoo ang atong mga pagpasalamat tungod kaniya, mga kapaglawom, nagamit siya mga tao na himong instrumento aron nga kining tanan mahimong mapahigayon. And we would like to invite you, if you are coming from anywhere in Mindanao and you come to visit Cagayan de Oro, please look up onto your Google Map, Tablon Church, and you will be welcome and you will feel the Spirit of God in this place. Yes. And abangan ninyo ron mga kapaglaom tungod kay atong makauban unya. Later ang ato ang pinalangga ang Youth Director sa Southern Asia Pacific Division. Atangan ninyo na unya taon-taon. Yes, tungod kay kagabi ato pong i-congratulate ang atong mga Channel talents. Yes, Master Guy. Ang atong mga crew. And Hope Channel talents nga nahimo ng Master Guy. You're invested as Master Guy. Raj, you're also Master Guy. Yes. How does it feel wearing the neckerchief? Ma-dignified ka ba? Bisag unsa imong pass or unsa imong when you wear the neckerchief, you are dignified nga. You need to... Itong topic for today is Justice and integrity. God's standard for a nation. Taas-taas ato ang karon. Yes. Yes. Pila 1, 2, 3, 4, 9 words, di ba? Pakita ni mo ate nga sa atong mga issues sa atong nasod karon. Kinahanglan gyud nato ang justice and integrity. Dili siya optional values sa atong leaders. It is a... Like that. Yes. It's an option. It's a requirement. It's a requirement. If you lead a nation, you need to have, first of all, justice and integrity. Kaya ug wala ni siya kuyaw ang dagan sa nasod. Yeah, actually, ang justice nag-start sa Ginoo man because Yes. we don't have to say nga God has or is God is justice or God has a justice because God himself is justice. Is justice. So kay pagsugod pa lang sa Bible sa Exodus gihatag na niya ang balaod to make known to every man and woman nga naay balaod nga mahimong fair ang tanan nimong pagtagad sa imong isig kataw ug especially ngadto sa atong buhay nga Dios. Yes. Oh. Okay. Ikaw, Wala pa nakapaminaw sa uban. ikaw Rabaya, wala gabi Wala gabi Wala. Gimi nga weben ni Mute. Para sa ko, the most busiest week of all naman ni Jim. Ang Friday. Ang tibok adlaw. Ang tibok karon nga adlaw week. sa semana. Gabi Jud. So munang, sorry kay guys, wala na ko na-witness yung iyong tikas. Pahinga. But I'm celebrating. So back sa ito ang topic mga kapaglaom, no? Mudyo na ang yung justice and munang standard nga gipangayo sa Ginoo because a nation, a community, a church will prosper if ato ani i-practice. Yes. Makita nato sa Japan. Justice and integrity. Japan natin katong sa experience dato nga mga tao nagi kuan ba integrity, discipline. Yes. Disiplina. Makita nimo nga nagkuan gyud sila. Kumpiyansa ka ba ug asa ka mo adto. So, Sa ka na mga action nga takilid gamay or siguro meaning baka naay problema jud. Yes. Naay problema. Everything, actually, maklaro. Maklaro. Ang tanan. Ganay problema. So when it comes to our nation, makita nato nga nagyo problema kay nga naman, imong kalsada, lubak-lubak, imo ang bridge, mapit na matagak, di ba? So nagyo problema and that boils down to unsa ang root cause anang tanan. But ang God, ang atong Ginoo man God, He is a God of restoration. Yes. Dili siya mahimong justice matawag kung dili niya ma-restore ang tanan. That is why mga kapaglaom, even if sinful ta, even if corrupted ang atong mind, ang atong heart, we have a God who will restore every single broken thing, mga kapaglaom. Maminaw ta sa Visayas. Kaya wala pa dito umana ang Luzon ug Mindanao, wala pa ang Visayas. Go. actually, ang Ginoo ganahan gyud nga kita nga mga tao kay kaning magkahiusa ba. So in order for us to have kaning nation nga kaning magkahiusa, kinahanglan nga kita mismo natay kahadlok sa Ginoo. Kay kung natay kahadlok sa Ginoo, mahadlok man ta mo commit og mga mistakes, mahadlok ta mo muhimo og mga sala, kay mahadlok ta nga makapasakit ta sa ubang tao. Kay ang gusto ra gid sa Ginoo nga kita nga mga tao magtinabangay, maghuna-huna po ta sa atong mga
mga isig katao ba. So that's why kinahanglan nga naagid tay kahadlok sa Ginoo. Yes, Chels, no, agree gid ko na Chels, no, kay ikaw mismo sa iyong pagkatao as a leader, no, you are also representing how God will work. Maka-imagine ko ninyo guys, baka nang what if ka ano ang Ginoo bitaw mura siya munaog bitaw diri may mong governor bitaw sa tanan. Kanya siya nanon ang mulid unsa ka kaapsay ang atong atong kanang kahimutang diri. So mura pud nindot pud i-instill pud na sa mind sa mga leaders, God center nga ko ang leadership bitaw nga nagrepresent ko sa Ginoo, dapat mulid ko sa akong nation nga. Yes, correct yun na Raj. Diba ingon din sa pangutana ni Kuya Wycliffe na dapat na kay Christian grooming. So, but pasabot na ikaw, isip usa ka Christian, dapat may mo kang dapat may mo kang represent sa, makita sa makatawhan na usa ka Christian na tinuod, dili lang kay Christian, murag tarak-tarak ba? So you're saying, Trish, nga, when you want to be groomed outside, you also need to be groomed inside you. Yes. So yes, mga kapaglaom, and now we're ready to give you more options nga mahimong atong hatagan og justice ang tanan nahitabo karon. I know nga sa matag karon og gunya, you are browsing your videos sa inyong Facebook. Naminaw pod mo og mga sessions, mga hearings sa atong Kongreso og Senado. Yes. Apan, mga kapaglaom, let us set aside all our worries, all of what we are thinking today, and let us fill our minds with songs, mga musika, mga kapaglaom, nga makahatag ka natong inspirasyon nga atong naay kasulbaran ang tanan og ang atong Ginoo nakabalo. God is still in control. Busa mga kapaglaom, atong ihatag kaninyo ang faith markers diri sa Harana sa Kabuntagon. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music ring. And though the storms May come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from Singing your praise. How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will live My in heart, the darkest night, for I know my Savior lives, and I will walk walk with you, knowing you'll see see me through. and sing the songs you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing for I know that I'll sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise?
to sing, and it makes my heart want to sing. Want to sing, to sing. Yes, that is the Faith Markers. Yes. Who's the one leading this group? Ikaw, sir? Ikaw ang nag-lead aning a group? Mike. Yes. Okay. By the way, ako dahil si Genesis. Yes. And kining group na bali ako lang ang substitute. Bali kay temporary ako nag-lead diri. Okay. So, ngano katuman nga song inyong napili this morning? How can I keep from singing? It's because kay maka-uplift gid siya sa ato ang soul while we sing. Mo nang ang kini among gipili kay sa lyrics pa lang ma-feel gyud nimo nga imog yung gi-praise ang Ginoo. Amen. O sa ato ang topic karon nga justice and integrity. Unsa may how can you keep from singing in times of injustice? Nga nahitabo sa atong kalibutan, nahitabo sa imong life nga mga injustices. Unsay mga how can you keep from singing despite unana nga mga situation? So before siya mo answer dira Kuya Raj ni, diri ko mangutana una sa. So ganina wala gid mi na inform bitaw nga daghan day kayo mo. So but pasabot na nga dasi gid ang mga batan-on day diri sa Tablon Church. So ay sagusa day. Sorry. So how does music give you a comfort sa mga panahon nga feel nimo dili uyon ang panahon sa imuha? Music generally is really soothing, and it gives me comfort by reminding me that God is always with me, and by that that alone gives me peace. So nice gid nga maminaw gid tag music no kay sa pinaagi sa pagpaminaw og music mahatagan gid tag comfort unya kana pod ang music pod mo makahatag sa tag reason nga mo keep continue ta sa ato ang life. So ready na ba dira Kuya Raj? Nanay tubag ato ang si Sir. Og again sa atong question sir nga despite mga injustices nga nahitabo sa kalibutan, how can you keep from singing? Despite sa mga injustice nga nahitabo sa tong kalibutan no, pakita gyapon nato na ang gugma sa Ginoo ga prevail. Amen. Og karon mga kapaglaom, makita nato nga daghan gyud kay mga injustices na hitabo sa kalibutan og ma-remember nako ang giingon ni Mahatma Gandhi Chels nga if ganahan kag change sa kalibutan, you need to be the change you want. Be the change you want to be in this world. Kay dapat mahimo gyud kang standard pod sa imong gusto nga change sa kalibutan. O karon, speaking of change mga kapaglaom, diri na pud ta sa ato ang magasulti sa inyong mga greetings ug sa asa-asa nga atong mga social media platforms dinhi lamang sa Shout Out! Yes, atong pagpasalamat usab sa atong mga kapaglaom dira no nga kanunay gyud nagatanaw og of course nag-abang nga mabasa ang ilang mga greetings. So kana mga kapaglamatan na tagaan og pagtagad karon dinhi sa ato ang shout out. So atong pagabasahon ang atong unsay kinsa ang gipa. Yes, kinsa ang gipang shoutout po sa atong mga kapaglaom karon sa atong mga sa atong comment section in any of our Facebook pages. Yes, Raj. Okay na ka, Raj? Ay, wala pa siya. So ako lang sa mag-una. So sige, atong shoutout diri si KZ Pidarius, ako madinding lola watching from Tablon CDO. Yan si Dili ra kay layo, Trish. Dili ra kay layo. Nara siya diri sa Cagayan. Si LP Dima Sailon, and of course si Naomi Cabanieros Apique, and si Nancy Base Kahilog,
And si Ichibing Rinka, ano siya na, Gutes Segen from Germany, Happy Sabbath. So, shoutout din sa itong mga kapaglaom diha sa Germany. And of course, ato po siya si Janet Wargos and si our Christian Rodaw. Kinakadiya, Raj? Diri sa atong harana sa Kabuntagon World page, we have Chloe Nicole Pasco. Ana siya, good morning, happy Sabbath. Happy Sabbath po nimo diha, ma'am. We also have Ruby Abalia, good morning, watching from Matanao, Davao del Sur. Good morning og happy Sabbath sa atong mga viewers sa Davao. We also have Rosine Nonoy Makiling, Charlene Lagrosa, and Annelyn Isaac Labana ngayon siya. Happy Sabbath, brethren, watching from HK. Saan yung HK? Asan yung Hong Kong. Yes, Happy Sabbath. Tama ba? Happy Sabbath. Alright, akong idungag pag-shoutout si Chloe Nicole Pasco nga nag-ingon, good morning and happy Sabbath. Good morning po diha, ma'am. Kumusta ka dira? So, and of course, kay Ma'am Ruby Abalye nga nag-ingon, good morning watching from Matanao, Davao del Sur. Oh, good morning diha kanimo, ma'am. Happy Sabbath. And of course, kay Ma'am Rosin Nonoy nga nag-ingon, good morning, happy Sabbath everyone. God bless us all. God bless po diha kanimo, ma'am. Ug diha sa mga kuya. Ugwa po nagpaulahi sa pagpa-shoutout si Arnel Fo Balane from Lugsongan, Limasawa, Southern Leyte. Si Esther Kibin, happy Sabbath de kanimo. Si Joel Sala from Oroqueta City SDA Church. And Tala Aaron SDA Church. And from San Fernando, Cebu. And si and si Mary Grace Ukab and si Amanda Lopez, and shoutout po diha kang Maria Luisa Oponda and Flory P. Sauren nag-watch diha sa Pagadian Yes, ato po City. i-shoutout ang mga live viewers na to diri sa Tablon Church. Yes. Na itong mga nananaw gyud diri na kanunay jud nag-support po sa atong Hope Child South Philippines. Yes, shoutout po sa atong mga radio stations, local radio stations no nga gi-live po nila sa ilang mga istasyon ang ato ang live program karon sa Panimbiya sa Kabuntagon World. Daghang kaayong salamat niana og usab sa atong YouTube channel nga mga viewers, atong Hope Channel South Philippines, dagan usab kaayong salamat din kaninyo. Shout out ninyong tanan. Di man namo mo ma-shout out tanan isa-isa, but we are so grateful and we are so happy nga kana pa lang pagtanap pila ka buok o 264 viewers nato sa YouTube channel. Yes. Shout out na mo din na tanan. Shoutout po sa itong mga leaders nga na Yes. justice o integrity diha sa ilang kasing-kasing. Di ba, Tisha? Oh, kuan kay na nga topic karon sa Facebook, but we are praying for all our leaders, sa tanan leaders gyud sa tibuok kalibutan nga ang justice ug unsa atong gipangita nga mga justice and always ang integrity gyud naa dinhi sa ato ang kasing dili lang nato pangitaon na sa ato ang mga leaders mismo sa atong kaugalingon. Yes. Dapat naa gyud tay nga na kaya ang tao daw nag-abot na to nag-discuss naman niya. Shout out naman niya unta to. But makapaglaom na ato ng atang ano niya kasi Pastor Hashbon, si atong guest pastor niya sa Good Morning Pastors. Oo, daghan patag matunan. And So of course, asa ka ni paingon si Kuya Awing ug unsan po iyang mga pangutana. for sure ikaw ang kauban ni Kuya Awing na. For sure. Makapaglaom ang unsay pangutan ni Kuya Awing kana ang atong atangan diri lang sa Bible Hits. Adlaw mga kapaglaw, manihan usab kita sa Bible Beats. And karon nining adlaw ato'y pangutana, simple ra kayo, sayon ra kayo mga kapaglaw. Ay misyon ato mga kapaglaw dinhi makatubag sa atong mga pangutana. So, ang atong pangutana mao ni sa dinhi si Jesus kalibutan. Niadto siya sa suba sa Jordan ug nagpabautismo. Kinsa man tong nagbautismo niya? Kita niya daghang gibautismoan ug gani niadto siya nagpabautismo siya. So sayon ra kay nga pangutana. Pirmi ni makita sa atong mga kapaglaom sa YouTube o sa nagkalalain ng mga media platform o sa television, makita nila ni. Karon na ato'y pangutana nila kung ila ba ni nga matubag. So ready na mo? So ready na mo? Pangutana ta. Let's go! Peter. Si Peter mo Too far away from being real in this verse. Tinuod man ang giingon nga righteousness builds a nation. God is speaking that as a fact kay ang iyahang beloved country ang Israel kaniadto in the Bible times gidesire gid Ginoo nga pirmi gid unta nga righteous. Nay mga panahon nga mga paglaom
Layo kay sila sa Ginoo, and we know the entire story, ups and downs of the experiences of Israel as God's chosen people. The more they are closer to God, the more God is blessing them, the more they have victory over battles sa ilahang mga neighbor countries. Naagid sila on top always. Giingon man ginas Ginoo, Ma'am Charm, if you carefully obey my laws, my commands, you will always be at the top and never at the bottom. Di kita mangiwit-iwit, di kita mag-ikog-ikog. So kita giuna pirmi. Well, in Israel, there were also times nga layo sab sila kay Ginoo. And the consequences are, murag sigira sila malas-malas, daghan sila og mga curses nga kakaabot, even their enemy neighbors. Mo pa'y gigamit sa Ginoo aron madisiplina sila, gubaton sila, bihagon sila, and that happened a lot of times to Israel. And the same thing is true with any given country. The more we have righteous people, individuals leading, taking on the reins, makaingon gitawing naagid na paglaom. And looking at our country right now, dili man ta moingon nga ipot na yung pastor nga hopeless na gyud. Oh yeah, dili siya hopeless. And this events taking place right now, although kahibawon magitatanan nga mao ginay duwa sa panggobyerno, pero it's a wake-up call, and hopefully naliksyon po ang mga katawhan sa ilahang pamutar mga choices nga mga choices. Well, dili man ta kaingon mga kaigsuonan nung para-paraan ng mga pastor, but it is always wise mga igsuon nga dili gyud nato ibaligya ang atong boto. Kay kanamang kong maingunan na murag conclusion na ni siya, Ma'am Charm. Pero initially, liksyon na mga kaigsunan natong tanan nga pamaligya sa atong butar alang sa usa ka leader, and look at what's going on. Siyempre, mugasto man gyud ang politician sa iyang pagpanghatag. So kinahanglan na bawion. Oh, obviously, that's obvious. So I hope this will change very soon. Although, kung imong tanaw ng track record mga kaigsuunan, dili gina madala og mga rally. Kay giralihan bitaw ni sa una, panahon sa karaan kay nga panahon, the EDSA #1. And we were, of course, looking at brighter hope, pero that was the mura siya og spiraling down effect. Wala na noy bisa ang rally. Oh, yeah. Unya, mas nisamot pag yun hinoon ang korupsyon nila. Yes, Pastor, unsaon na pagpuyo sa Kristohanon, pagpuyo nining kurap nga mga katilingban? Unsaon na to pag being a Christian? Being a Christian, dili yun mo na ma-expect wing changes will take place right away. Labi na kung kita mo ay gusto mahimong source of reform, it will be a tough battle. Labi na og himuon nimo imong kaugalingon nga active ka kaayo, the more you will be marked out by society. Tanawa si Jesus Christ, gusto niya maghimo og reform, gilansang siya sa krus. And this is what will likely happen to religious societies or even individuals who would try to do that change nga drastic. Pero mga kaigsuonan, we can do it by our own communities, by making a better unit in the society, which is a family. Kung mayo ang imong family, it will contribute to a much better society, and a much better society will actually contribute to a wider sense nindot sab nga nasodwing. Kung abtik ta sa atong church, atong spread out ang gospel, daghang mga tao nga ma-reform, pinaagi sa atong pag-share sa ilaha what is good life. Correct. On what it means to be kung naa ka diha sa Ginoo, nausab ka from your old practices, tapulan ka ita nga citizen, unya karon kay nakakita ka diha sa Ginoo nga relasyon, madasig ka, maaktive ka, makugihan ka. That is a big contribution, and that is what the church can do to at least reform a country like ours. So wanang giingon nga be the light, be the sermon, be the salt to the world, mga kapatid. Actually, you cannot take away darkness. You cannot make darkness go away by producing another form of darkness. Just be the light. Just be the light. Gamay nga aninipot. Oh, yeah. Nga bisan, kadumdum ganing. Usa to nga metal nga aninipot, puthaw nga aninipot. Babaga. Si Radyo. Pero ang greatness daw, o ang power sa usa ka nasod, naa na siya nagagumikan
sa integridad sa matag usa kalumulupyo sa usa ka nasod. Muna ang giingon nila Pastor No nga naay mga countries, mga nations sa unang panahon in Jesus times nga iyang gibless tungod sa ilang pagkamaayo o pagkamasulundon. Now, can you give us examples, Pastor? What are these nations? Sa pagkakaroon, Ma'am Charm, di mapuka kaingon nga tanan nga mga governments. Look at Singapore. I think Singapore is second to the least corrupt country sa tibuok kalibutan. So natay rank, ani? Naay Wala rank. po kita Naay sa number rank. 1 nga dili gyud kurakot. Singapore, I think, number 2. Pero Singapore is not a religious government. Pero makita nimo din nga kung maayo ang form of government, kung maayo ang mga leaders, grabe sila ka stricto ang Singapore. kayo, oo. Masakpan ka nga public official nga naay bisag gamay nga corruption, duhare mong opsyon. Either i-contest nimo and risk the possibility of losing your position and at the same time i-block na gyud ka sa Singaporean government, or number 2, maghikog ka. So inana sila mag-repent. Well, we don't know, but that is how strict they are with corruption. And I think that is a picture nga murag layo rin kaysa tuwa. You look at their airports. If you travel frequently, kamong tanan mga kaigsunan nagalaag og other countries, makaingon gyud mo nga layo nagigayot ang Pilipino sa ubang mga nasod. Yes. Lahang, well, diri sa ato, di man ta moingon nga di na ta proud nga Pinoy. Proud But ka. we are still here. Bisag 58 And of course, lang, we wala. represent our country wherever we are. And in fairness sa mga Pilipino nga nasa ubang mga nasod, kadto sila, kamo diha nga nasa other countries mo tinuod nga nagakita sa kahimtang. And we salute you because you have done your best. You represented our country the best. The Filipino ingon pride na yun. in Yes, Ma'am us. Char. Kaya salamat, Pastor No. Taas-taas pa datong time, pero dugang nimo labi na sa atong mga viewers karon sa Yes, ato. Pastor. And we want you to share to our viewers kung saan na ito pag-balance ang mahimo citizen of God and citizen of the Philippines. Ani nga panahon? Karon, Ma'am Charm, akong gustong i-emphasize ang premise that God is a God of social justice. All throughout the Bible, makita ganis Ginoo nga nay isa ka tawo nga gi-set aside siya na ay uban nga gi-prefer, like in the case of Leah and Rachel. Si Leah, mga kaigsuunan, wa kayo gimahal sa iyahang bana kay mas paborito niya ning isa. Unsay gihimos Ginoo, gisiradan sa Ginoo ang taguangka ni Raquel, giabli niya ang taguangka ni Leah. And God is manipulating this thing. So kitang tanan mga kaigsuunan, if you feel you are oppressed, God's eyes are on you. God is so close natong tanan mga kaigsuunan until eventually at the unfolding of the story, nihilak na gyud si Raquel kay upat na kabuk anak ni Leah. Nya wa pa gyud siya anak, unya niingon ang Bible, which is very beautiful, God remembered Rachel. God is close to the oppressed, the marginalized members of the society, mga kaigsunan, and even in our countries. And God will use the church. God will use individual members of our churches nga mo tan-aw sa kahimtang nining oppression and even things like that. Be the instrument, mga kaigsunan, dili pinaagi sa mga rally. There are many other significant ways nga pwede natong himuon as a church, more meaningful ways that we can effect change in our environment and most especially in this kind of scenario that we have right now. Thank you so much, Pastor Heshbon Buscato. Magkaguban pa siya kanato alang sa dear panibaya mga paglaom. Ato lang hinumduman, let us stay calm and focus. Focus ta sa itong mga pag-ampo o paghatod o atong mga pangalyupo diya sa Ginoo, mga kapaglaom. Things cannot change or cannot be, corruption cannot be transformed kung pulos ang rally, mga kapaglaom. We also need to kneel down and rally our petitions unto our God. And karon mga kapaglaom, because we want to let God know kung unsa atong kahasol, unsa atong mga burden sa kinabuhi, mga worry nga ato ang gibati karon ato kining isang-at sa atong labang mga makagagahom alang sa atong let's pray today.
kapaglaom, manita sa itong segment nga Let's Pray Today. And we are happy this morning because we have Pastor Heshbon Buscato. Siya ang mag-lead sa atong pag-ampo karong kabuntagon. And we would like to invite everybody to join us in our prayer this morning. Natay mga kapaglaom nga nagpadala sa ilang mga klase-klase nga mga requests o ako unang basahon diri ang nagpapilog sa pag-ampo karong kabuntagon na atong mga college students, university students nga na pa-midterm na daw lang exam karon pastor. So let's pray nga tagaan sila kaalam sa Ginoo kusog og excitement samtang sila nag-eskwela diha sa ilang tulunghaan. Let's pray also for our Bible students nga nagtuon karon sa kamatuoran nga ila pa jud ning digin ang mga unsang mga pangutanan nila og ila kining makaplagan diha sa Biblia. And also our newly baptized members, let's pray for them. Samtang sila sa ilang pagpangalagad, may mga pagsulayman magpabilin silang ligon sa ilaang pagtuo. Let's also pray for Catalan family for comfort sa pain nga ila ang na-experience karon tungod sa pagkamatay sa ila ang inahan si Ma'am Lalet Catalan. Let's pray nga tagaan sila og kahumpayan sila ang gibati nga kasakit karon. Let's pray for Jovelyn Kimson, kauban sa iyang anak nga si Via Clarice. Let's pray for them. Wala niya gi-mention iyang concern pero nagpaampo sila sa siya o sa iyang anak nga si Via. Let's pray also for our missionaries nga asa man sila na-assign nga lugar karon kung unsa man ang ilang mga efforts nga gibuhat nga tagaan sila og giya og kusog og mahimong successful po ang ilang missionary field kung asa man sila karon. And of course, let's pray for the leaders of our church and the leaders of our nation. Samtang sila naghatag og serbisyo sa ato ang simbahan, sa ato ang iglesia o sa ato ang mga leaders sa nation, mahimo pud silang maayong ehemplo sa katilingban. Mo ni ato mga prayer request pastor, akong ihatag si Ma'am panahon po. Okay, thank you kapaglaombing. Magampo ta mga igsuon atong iduko atong mga ulo. Please join us. Among silimbahon dalaygon nga Dios sa kitasan sa mga langit. Salamat kayo ninintalag sa higayon matag alas 7 sa buntag. Among sangpito ng imong ngalan tungod og alang sa pipila ka mga pangindahay nga bago lang gibasa ni kapaglaombing. Salamat o Dios nga sa hiniusa makadangop kami kanimo, mahangyo ang imong kaluoy, grasya ug mga proteksyon o pagpakiguban. Among pinasahing dadon kanimo, among mga university and college students nga sa kasamtangan adunay exam nga pagatubangon sila mga midterms, panalangini silang tanan, tabangi ang ilang mga paningkamot ug hago, pagbilar, pagtuon, maka-answer sila sa ilang mga examinations, mopasar sila niini o magmalampuson sila ngadto sa ilahang mga handurawan sa ilahang pag-eskwela. Amo sabdadon sa pinasahing paagi, Sister Jovelyn yung pinanggang anak, sa pinasahi nga rason, sila naghangyo nga ilakip sa mga pag-ampo, panalangini sila Ginoo bisan unsa man ang ilang kahimtang karon, doon na sila'y imong presensya o pagkiguban nga ilang mabati nining pinasahing adlaw yung papahulay. Amo sabdadon sa pinasahing pag-ampo, ang panimalay ni Ma'am Lalet Catalan sa iyang pagtaliwan, usa kini kapait, bugat nga kasinatian, humpaya sila, tagay sila sa paglaom, iblinas pagbanhaw sa panahon nga si Ginoong Hesus mobalik na o giuli kanamo ang among mga mahal sa kinabuhi nga niuna kanamo. Salamat usab nga imong panalinginan ng tanang mga bag-ong nabautismuhan, liguna sila, pinagis gahom sa Espiritu, ang mga Bible students ug ang kanmulo nga nagakahitabo nga mga pagpangwali karong adlaw. Tuguti o Dios nga mga kasing-kasing sa mga katawhan mabuksan, mupuyo, mukun sa dabalang Espiritu, magagiya ka na mong tanan, aron mas muligon kami diha sa mo pakigrelasyon kanimo. Among dadon, usab ang kahimtang sa nasod. Palihog o Dios, maluhi ikaw, giyahi, dili lang ang mga pangulo, kundili bisan pa ang mga lumulupyo, sa bisan unsa namo nga mga pagpili, o among maangkon ang kanunay nga kalambuan
sa panaghiusa nga kalambigitan sa mga pangulo nga punon nimo sa kahadlok nimo o pagtulid sa ilahang hiwi nga mga binuhatan. Tabangi ang tanan nga mawala ang pagkatapulan ug magapadayon ang kahadlok kanimo aron kami kanunay mahimong ana sa ibabaw dili sa ilalom. Kanunay maguna dili ulahi gumikan sa among pag-una sa imuhang mga pulong og sa imong pag-awhag. Amo usab dadon Ginoo mga pangulo sa iglesia, giha sa mga komisyonan, sa mga organisasyon, bisan pa sa mga institusyon og sa lokal nga iglesia. Tagay ang tanan og kahadlok kanimo, sanglit pinaagi man lamang sa gahom sa balang espiritu nga kami magadumala diha sa kalambuan og kalampusan, pagmahal sa mga katawhan, pagmahal sa buhat og labaw sa tanan, paghigugma sa imong gingharian. Salamat o Dios sa pagpanalangin sa tanan mo mga kapaglaom. Bendisyon niyo sa gusa kining broadcast og kaming tanan samtang mangandam sa among pag-adto sa among pagpanimbahon karong adlaw. Mahimo kining panalangin ang tibok adlaw og mausab kami nganha paduol kanimo sa imong gingharian. Salamat Ginoo nga ikaw motubag magpasaylo sa among makalapasan, amo kini tugyan og laumang madawat sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Mga kapaglaom, lahi-lahi man ang ato ang mga problema ning kalibutan, ano? And we need help more than ever. Let's all remember what it says in Philippians that God will supply our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kini, and let's pray today, where you don't have to pray alone. Because He lives, because He rose in mighty triumph from the grave, I put my trust in Him to seek to follow Him in faith. Because He lives, because He lives, I shall find strength so to stand the tempter's power. Is my refuge and defense in every troubled hour. Because He lives, because He lives, I can bear whatever burden may be mine. I am encircled in the arms of love divine. Because He lives, because He every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in Him. For it is and His healing for the weary soul. This I know, because He because He lives, I can bear whatever burden may be mine. I am encircled in the arms of love divine. Because He lives, because He lives, He will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in Him. For it is and His healing for the weary soul. This I know,
This I know because He lives. Because He lives, I will fear nor darkness. Because He lives, I will walk in light. Because He lives, I will praise His kindness. Because He lives, hope shines ever bright. Because He lives, I will seek His righteousness. Because He lives, I'll follow where He leads. Because He lives, I shall conquer even death. And I shall live. And I shall live because He lives. Because He lives. Because He lives. I will rise and rise and glorify His name. And with a willing voice of gratitude proclaim, my Savior lives. Because He lives. Because He lives, He will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in Him. For in His hand is healing for the weary soul. This I know, this I know, because He lives. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Usa ka problema sa usa ka asawa. Gagmay mga butang lalisa nila. Midyas nga di katutol sa basket o uban pa. Kini ang ilang gilalisan. 2 months pa lang sila. Problema ba kini? Normal ba kini? Kini ang tagaan og pagtagad sa Dear Panimaya. Dear Panimaya, normal lang ba nga magsige og lalis kung bag-ong minyo? I am 26 female and 2 months minyo with a hubby, 28-year-old. Lately, nagsugod ang mga lalis sa simpleng mga butang. Nalimtan ang tsinelas nako, yang medyas di makatultol sa basket, dili siya kasabot nga nung daghan pa ko buhaton before bedtime, unya siya sige ga Netflix lang. Naka-release kong statement nga mooy nahimong pinaka-center sa among lalis, pero 1 week nami nga walay saktong communication. Nag-try ko makig-amigo niya. Yung sa makig-amigo ni mo. Pero dili siya gatingog. Unsaon lugar nako ni akong bana, kaulion ako sa among balay. Sa tanang gusto mo ulit niyag balay, libre. Libre ra mo sulod sa iyong balay. Mga kapaglaom, ang atong mga netizens, adunay mga tambag sa atong tambag-tambayan. Yes. Kaning atong mga atong mga netizens po dari grabe po di sila mga tambag. Oo, grabe. Uy, real talk po tayo. Real talk, kayo straight to the point po. Atong pagkabasahon ang tambag ni
Rian Ramos siya ay ara na mawala ang lalis pag naa na mo apo. Uy, apo na dito. Yes. Ingon po ni Lorena, 2 months pa lang, dapat sweet pa na. Nasa honeymoon stage pa kasayo ba ng gawas ang true color? Uy, pero kana normal magkikinamas sa adjustment period. So kumbaga away lang pero away walay bulagay. Pero naandan man pud gud nato nga kaning pagbago pang minyo, sweet pa. Sweet. Kay dili pa manggawas. Pero kaning ang problema, murag lahi gini. Ikaw dong. Feel na ko, natandog niya ang ego siya yung bana. Basta Kay, pa murag, na-butthurt may ang bana, God. Na-butthurt. So, ang advice po dari ni Jemema is naapa mo sa stage of adjustment. So, kung wala usa sa inyo magpaubos, permigid mo gubot, permi mo makakita og sayop. So, ang the best is communication. Yes. Communication is the key. Napa dire ni Harold Corpuso, ana siya nga, kasabaan kas uban asawa anay mong kalaki. Ngano, nagpapildi man ka, nga di man mapildi ang mga asawa. Saktusan! Saktusan! O isa po ni kang Bambi, maana ra ka na dam. Madugay ang mura na lang mo boardmate. Importante na kay dagang kwarta kay ug ma-stress ka, travel lang dayon kaon-kaon then meet yung friend. Sana! Ang problema gyud kung walay kwarta. Walay kwarta. Pastilan no, double bed, kung travel oy. Pili Kapag magka-hike. kang Ellen Trasmonte Tagupa, sorry, nahimot man ko pero ana gyud nang magminyo. Manggawas gyud ang kolor sa matag usa. Pero ang pinaka the best, settle your misunderstanding before mo salop ang adlaw. Na may padugay-dugayon gyud katong ingon nimo boss ba? Ay ingon nimo Raj nga natandog yung pride. Natandog yung pride. So nang luod, 'di ba? Pero pasalamat mo no, mga kapaglaom no nga nag-away mo ka kung wala mo nag-away sa inyong relationship, dili mo mga normal. Ang normal gyud mag-away gyud. Ay ang advice ni Minmin Gregory Celes siya na storya hapon siya maski di siya mutubag sa imong storya, ipa-feel yapon sa iya nga palangga mo siya. And pag amping good nga makasabot na siya sa imong nabatyag subong sa Ilonggo siguro ni. Pray put ma'am para sa guidance sa inyong duha nga relasyon. Feel na ko yung bana kay si Bimbi. Ano ba? Pero listen po. Kay bibihon pag yun dapat niya. Pero listen po, ba na mo storya ka nga, dili po kay storya, hindi mo musamot kag kasapot na. High blood kag samot, high blood kag samot. Imbis open. Siguro tong laki kay para walay. Pero mas na pag yung mga wisdom feel dari sa atong kilit. Based on experience na sila. Nakakatawa. Mga minyo, Dani, nagiging bag. Nakatawa kapag laom, no? Kay, I don't know. Nakoy something sa akong mind. O niya na ako. Kay, ikaw, Weng. Kung sa'yo mong tambagan ni Weng. Minyo naman yung kaweng. Paglalang ng lalaki. Di ka ba katultol yung medyas, Weng? Mao na manghipos pugoy. Mao na resulta sa mga asawa nga grabe gid mong mga baoy mo nang mga bana ipaagi na lang sa mga ungana. Diha naman sila makabalos. Kanang inyong kanang kusog sa mo yaw-yaw din gamay lang mga butang, yaw-yaw din mo. Mo nang mga lalaki tuyo-tuyo din na para makabalos ba. Oh. Natuyoon niya, di mo tingog. Tuyo-tuyo na kanang example kanang mga butang nga dili mo ganahan. Tuyo-tuyo na kay mo ram na ibalos. So annoying. Oh. Kabalos. Para di ami makabalos, tuyo-tuyo din na tingog, di gyud mo tingugan sa lalaki. O di gina mo tingog mo. Ang strategiya na mao ni lutuan ni mong laming ang pagkaon. Paghuman unsay ganahan niya, example gadula siyang tinis, palitan nimo siyang sapatos. Ayahay. Gadagan siya, mudagan siya o magbike siya, palitan nimo pisa sa bike. Diba? Inigigda na sa lalaki. Inigigda na sa lalaki, inigwang ko niya, maluoy naman din na siya sa asawa. Kaya gipalitan na biya ka sa imuhang kaluyahon. Ang kaluyahon biya nimo na. Pag ikaw na nagkaon na mo, ingon na yung sa isudaan dihagang, mutingog na sa imuha. O niya, pahumot po ka pirmi. Basin o niya, gaagi mo ang itsura diha. Di na kayo wapo tanahon sa bana. O niya, kanang bagong minyo, tinuod yun na, ginay pag-away bagong minyo. Kaya mo pa may pag-ila-ila ninyo diha. Labi naghumana ang honeymoon period. Pagtanaw nga, murag bidli na tanahon. No? 2 months pa. Mao na nga. 2 months pa lang, Wing. 2 months pa? Ana pa ng honeymoon. Uy, 2 months pa man. Honeymoon pa na. So, pero anin lang. Na. Anin lang yun. Di mo lang yung kinaya. Basin no, ibalwita po na yung kuan. Kaya ang mga lalaki, just follow. May basta di lang ninyo sobraan po. Lapin ninyo pa sobra. Kaya masobraan ninyo na, ang mga lalaki, muna mo tawag mo rebuildi.
Oh, Morobilde. Di ba, Day? So valid lugar ni iyang So Wing, for you, valid ni ang behavior sa lalaki? Kung ana, ang strategy sa uban. Ambo tayo doon sa uban, pero naay yung ana. Pero narag nasubraan na yun to og kari. Kay murag nagyon po siya nga naas. Naka-release siya statement. Naka-release siya statement nga medyo. Basta niingon siya, bugo ka. Oh, butangan ng mga sakit nga mga pulong ba? Oh, ang lalaki matandog po na, oy. Bisag pugok ang lalaki usahay. Magbinugok na lang yun. Malupon manglood ang lalaki. Oh, tama. Lain ang lalaki manglood. Tanawa, di ba, di mo tingogan. Kamu na dahil magpakuangkuhan nga mo tingog mo. Oh, ay natanin nyo, girls. Ikaw, Bing. Balos, Bing. Sa letter sender, walay uliay. Wala tayo uliay. Kaning magbagong menu no daghan yung drama jud. No, kay bisag ako ate daghan mi drama nato time jud nga ning lakaw si Jim nagatang na lang ko sa gate kakauso siya muli. Inanak ning lakaw siya. Oh, mangload na sila. Nakabungat po kong statement nga kuan kayo siya, like, no, yuto siya, never na yuto na ko siya na-mention. Sa atong letter sender, kay bago pa mo nagminyo, kanang imong asawa ba na nga ng load ni mo, I'm sure ko imo lang ng puyukon maulian ra na 2 months pati ang sweetness ninyo taas pa kay niyo taas pa jud kayo. So dili pa jud na I believe maulian ra na imong bana. Diba gakso nimo ang bana maulian? Oo, depende sa lalaki. Pero si Jim, dali rin siya puyukon. Dali rin siya puyukon. Dali rin pagpupuyukon man. Pero kung mag-away, away. Pero pag mag-okay na, human na pod. Ang sweetness lagi te. So bawion na ni mo gang. Kasi naasat, okay, manghod manin ako. Maulian na imong bana, puyo ka lang. 2 months pa na inyo ang panag-uban. Daghan pa kay mo mga adjustment nga buhaton. Ang mga panag-away ninyo, magkataas ang level, pero magkataas mo lang level sa ilang bond. Yes. Oh, magkasinabta na gihapon mo in the long run. Suotan na lang pula nga sinina. Uplian na. Maliko lang ka niha. Okay, maliko lang. Grabe sa Oy, ba nag-asawa niha? Ba nag-asawa man sila? Sa itong mga ba nag-asawa niha, makarelate. Okay. Ako po, no, kay Gagi man po tani. Sige, pinsan Di, makaano, yun po ba yan ang order sa balay nga, kanang gusto ka limpyo, gusto ka nga hinlo, then, nga di man yun katultol po ding medyas o kanang mga uban, na ako'y nadunggan yung matulog ng pang sapatos. Sapatos na tulog? Pero sa mga ni Andrew, no, pag start na mo, grabe yun, among kanang bitang muraw, yun may naggangi. Eh, pulos mi eldest. So, pulos mi, magtaon lang mosquito net, issue na. Kay mayunggi ko sa iyag taori kong mosquito net, kaya akong papa nagtaon sa balay. Ako'y hari dinis balay. Ikaw magtaon kina kay kamutog tiil. Grabe sa ito, in line with that mga kapaglaom, no, kanang natural gid na. Mingon siya, normal ba ni? Yes, normal. Normal kay, lahi-lahi ba mo culture sa balay, gigikanan. Pag abot sa isa ka balay, maningkamot man mo kusa-kusa nga kinsay culture ang mapasulabi. Normal yun na. Kaya ang bana, sige sugoon ni mo, tuman na, muingon mo ka, abnormal mo siya kung bana. Kung? Og sige, puro na lang sugoon ni mo, tuman na. Oh yes, dili ko ganana. Muingon na ka, abnormal mo siya kung bana. That's why I married Andrew. Kaya siya rin wa nagsunod-sunod na ko. Bitaw no sa atong letter sender. Normal na siya, gang. Pangita lang yung pamaagi, asa ginani mo mabitik ang imong bana kay dali ra gyud pud kay na, oy, dali ra gyud kayo. Yukon lang lagi na. Dali ra gyud kaayo ang lalaki. Kung naghigugmaay mo sa usag-usa, dali ra kaayo siya mahimong loving sa imo. Pastor, lalaki gyud ka, pastor. Nakasabot ko sa ilang kahimtang. Nya, kaning inyong stage karon nga bago mo nagminyo, crucial na kayo kay this is when you're beginning to create cultures for your family and as a couple. Kung inyo ganing anaron nga magsigimog sining kahay, most likely kung dili na ma-arrest nga trend, Ma'am Charm, mo padayon mo sa kinabuhi, mga nangatiguang na lang ta, magsining kahay gyapon. We are creating cultures. Yes. Lailahi man ta og kagikan. So we cannot blame nga mauna siya, ingon ani pugka, ingon ana siya diri speakers, ikaw po ni mo dali ka mo react siya, wala ra. Pero kinahanglan ba ka mo-establish, pastor? Yes, that is open communication, Charm, ang importante. Open communication. Pagka humana na, nga nasettle na mo lugar, by now, I believe nga nagtinggunay na mo. Unya, magkakita na gani ka sa time nga murag nindot kayo, nimo siya i-approach nga may istoryag bugnaw,
istoryahan ninyo, one setting. Unya, unsay gusto nimo mahitabo nga mga reform, you bring it to the table, discuss ninyo na siya, pero take note, mga babae, naay mga panahon nga mga lalaki kapuyan og sigig meeting. Wing, kapoy kayo na. Palingkuron na nimo din ha. Paminaw, istorya. Dili kayo na siya pleasurable sa lalaki. Kaya mga lalaki gusto passing. Pero mao na ang himuon nimo, one setting lang. If you do that once, hangtod na gani, kung pirmiho na gani mo ng meeting, murag dili na siya effective. So dili ganahan ng lalaking meeting. That's right, Ding. Mulingkod na siya diha kay dili na siya gusto gubot. Mulingkod na. Maminaw na kunuhay pero ang utok na layo kay giaptan. Ikaw, nipalit kag ticket, ang ihang utok, wa pa kakalarga, nilarga na ko na. Pero, mga young people, kaninga couple, labi na gyud sa mga bagong nagminyo, gatong magminyo ay pa, always make this philosophy. Nga walay ginagmay or dinagko nga mga differences or issues nga mahimong hinungdan nga mahimong ka-give up na ko. Pag-ingon niya nga, muli ko, ayaw gyud tubayi. Pag-ingon, sa mong unahon ganahan gani ka muli na, sige, tabangan tigag pamutos. Don't do that. Make it your philosophy that nobody leaves the house unless the house is burning. Nobody just leaves without any reason. Naamang mga rason, pero do not give way to any reason. Do not entertain reasons nga mukaingong ka, give up ko. Because marriage, as God intends it to be, depends on how you work it out. Ug gusto gis Ginoo forever gina. Naay mga panahon karon nga mga couples nagabot sa stage nga gipangkapoy na, well, they have never tried to assess ug unsaon nila pag-address kung panahon nga murag laayon sila, kapuyan sila. Moabot man gyud ang panahon na kung dili nimo bantayan kana nga mga unguarded moments. Boring. Yes, that's right. So, make your philosophy never to leave. Just stay. And you can always talk things out and make this culture in the house. Eventually, makaanak mo, medyo man-neutralize na siya, madungagan na po ang imo ang problema. Pero the more you are victorious with little issues, these little wins will make you big victors and victorious individuals for the Lord. Paminaw mo mga babae. Mga kapaglaom, actually, kani nga problema, murag di pa yun mahuman karong adlaw, no? Or daghan pa yun daghan kitang mga netizens nga nag-share po sa ilang mga inputs. Salamat kayo ninyong tanan. Karong mga kapaglaom, adto ta sa wa ng problema. Ang mga birthday celebrants for this week. Happy birthday! Kenneth Baal! Happy birthday! Happy birthday! Ladel Shentibas! Happy birthday! Happy birthday, Lady Dawn! Happy birthday! Mego Chano! Happy birthday! Mary Ann Bagares! Happy birthday! Beth na happy birthday! Happy birthday! Kuya Pero! Happy birthday! Happy birthday! Eliza Pamisa! Happy birthday! Esther Pajarillo! Happy birthday! Also to Ma'am Glenda Doc Glenda, happy birthday! Happy birthday! Doc Rafael Tornaleo, happy birthday! Pastor Palomares, happy birthday! Happy birthday sa tanang mga celebrants, and we're ready to sing. Ready, sing. Happy birthday to you. Na may mga greetings di ay. Pastor, nakay-greetings? Akong i-greet ang akong pinangga ang asawa, si Mami Apple o si Rocky Boy Jones nga naakaroon sa Hello, Rocky. ilang Cavite. Stay safe kay medyo bati ang panahon karon. God be with you always. I'm missing you already. But this too shall pass. Yes. Ako pong gi-greet, no, ang atong mga kapaglaom. Actually, we are situated in a church where AG Sentinais Galvez, ang ato ang pioneer host sa Panimos sa Kamutagon, and Trisha is a member of, and we're grateful to join with them, mga kapaglaom. Join us later sa atong Sabbath School program nga niini nga church, mga kapaglaom, with Pastor Heshbon Buscato, of course, atong mansusuti unya. Ato pong gi-greet nila. Kaya Sami and Ate Aldin Salarda, thank you so much. And of course,
Sir Rex and Mambig, salamat sa uniform sa Master Guide. Salamat kayo sa paghatag og suporta sa Master Guide Ministry. Napamoy mga dugang, i-greet, Yes. King. Happy birthday diha kay Kuya Erwin Ong. Nasa UK. Happy birthday. Oh, Pastor Risbon. Wala ka na. Humana siya great. Ikaw, Ay, nako-greet diyan, no? Ate Zeban Pasagi diyan sa United States of America and Engineer Zenith Pama and family. And sa tanan nato nga mga partners and sponsors nga among i-chat ni Charm para sa Harana Awards. Salamat sa inyong pag-reply mga kapaglaom sponsors. Thank you. Tomorrow, Thank you in Sunday advance. morning, anak kita sa Hellshrine Church, mga kapaglaon, for helping one another. Let us see each other there and let us share the goodness of God through generosity, mga kapaglaon. Let it be a celebration where we can always thank God for all the blessings nga atong nadawat. Og magsugod pod ang atong buhaton nga evangelistic effort dira sa Hellshrine. Magsugod ugma sa gabi, mga kapaglaom. Uban na nato si Pastor John Sir Joe Calibod, Pastor Michael Palar, and Pastor Roxy Pido alang ni ini nga buhat. Mga kapaglaom, bisan unsa man ang atong naagian karon, dunay mga corruption nga mga issues nga atong nadungog, ma-shake ang atong faith, makapangutana ta sakto pa ba ni ang atong panahon. But actually, mga kapaglaom, this is just the fulfillment of the prophecy. So let us be happy nga ang Bible nahimo siyang valid tungod ni ining mga panghitabo. Ang tanang mga nahisulat sa Bible na nga kahitabo na, mga kapaglaom. So let us keep our faith tucked in, mga kapaglaom. Keep that faith in. Atong paminawan ang usa ka awit nga ihatag kanato gikan sa The Faith Markers from Gusa, Cagayan de Oro Church. Say
nilakaran mo.